Morning po sa bawat isa. Pwede po ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak ang ating pong Panginoon? Nandito po tayo para po sa pag-alaala po natin sa Kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, gayon din po sa Kanya pong assurance na ibinigay sa atin. Dahil po sa Kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay naligtas. Kaya po basahin po natin sa mga awit 100, 1-5, sinasabi po dito, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Si Yahweh ay ang aming Diyos. Ito ay dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Ngayon din, Panginoon, sa napakagandang umaga na muli po namin natanaw dahil po ito po ay iniloob nyo sa bawat isa. Hindi po aksidente, Panginoon, na nandito kami lahat. Ito po, Panginoon, ay yung dapat namin gawin sa umagang ito. At ngayon, Panginoon, sa pag-alaala po namin sa resurrection, Panginoon, gayon din sa assurance na ibinigay mo sa bawat isa na kami po ay iyong iniligtas, Panginoon, na wala na kapangyarihan sa aming mga kasalanan, ay naandito kami, Panginoon, na may pusong punong-puno ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. At sa umagang ito, nawa, samahan mo ang bawat isa, pagkalinisin mo ang puso't isipan sa aming pong paglilingkod, para, Panginoon, sa lahat po ng aming pong gagawin, sa salitaman, sa aming pong ikikilos, ay maging kapurihan sa iyo pong harapan. Ito po ang aming pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat at ngayon po ay inaalala natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. Nawa, ibigay po natin ang 100% na papuri, pasasalamat sa nag-iisang Panginoon na buhay kailanpaman. Awitin natin na awit sa sayaw.
ika'y mabuti, Pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa saya, luwalhati, paparang pagsisigaw, dadakilain, nagumako sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman. Panginoon. Aawit sa saya, luwalhati, paparang pagsisigaw, dadakilain, nagumako sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Come on, church! Aawit sa sayaw. Aawit sa saya, paparang pagsisigaw. Aawit sa saya, paparang pagsisigaw. Aawit sa saya, paparang pagsisigaw. Aawit sa saya, paparang pagsisigaw, dadakilain, nagumako sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Kaya patuloy natin papurihan ang ating Panginoon na kung saan ay nagligtas sa ating mga buhay dahil sa ating kasalanan, niligtas niya po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya't marapat lamang na patuloy natin siyang mahalin at purihin sapagkat nalungkutan ko'y iyong pinawin Kagalakan ang ipinalit, at sa puso at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit na pagpupuri sa'yo. Kalungkutan ko iyong pinawin, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit na pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo, hindi ka kulay ang buhay ko ito, ako'y magsasaya, magpupuri pagkat nalungkutan ko iyong pinawin, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri
sa lahat ng ating buhay. Nagsusumamo, Panginoon. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Samba, nagsusumamo, Panginoon. Nagsusumamo, Nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. minsan pa, nagsusumamo. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala. Sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa wala ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. O Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo, pinupuri ka namin at patuloy na niluluwalhati, Panginoon. Salamat po sa iyong bigay na buhay sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay at kalakasan, Panginoon. Salamat po sa araw na ito sapagkat muli binigay mo kami ng pagkakataon upang sumamba, maglingkod at patuloy kang bigyan ng kapulihan. Panginoon, sa araw na ito, nawa po ang bawat tao ay patuloy kang alalahanin sa mga oras na to. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga kapatid na patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon, at nananampalataya sa iyo. Patuloy niyo silang pagpalain. Panginoon, dalangin namin sa mga oras na to ang lalaki
Yan, good morning po sa atin lahat mga kapatid. Talaga naman po napakabuti ng Lord sa umagang ito dahil nagkatipon-tipon po ulit tayo at mukhang madami po tayo at maaga po tayo nagising. Ayan. Sa umagang po ito ay it's all about pagkabuhay po ng Lord Jesus Christ. Alam po natin na ang kahalagahan po ng pagkabuhay niya ay ang ating pong kaligtasan. Sa umagang po ito ay maaari po ba natin bigyan siya ng isang malakas na palakpak? Yan. Yan, yung mga bawat isa po sa atin, alam po natin na ang hirap bumangon at ang hirap maligo kasi malamig po ang tubig. Pero mga kapatid, sa umagang po ito, gusto ko lang po sabihin, kung sakaling ngayon po dumating ang Panginoon, sa umagang ito, na maabutan niya po tayo dito sa church, ay lubhang napakasaya. At nakakatuwa na tayo ay nandito para maglingkod sa Kanya. Yung konting sacrifice po natin ng tulog is isa pong reward para po sa ating pong panghabang buhay. Amen po ba? Yan, amen. Sa ating pong paniwala, makita po natin dyan ay yung title po natin ay Empty Tomb is what? Is a symbol of victory. Ang libingan po ay karaniwang sinisimbolo po ng katapusan, ng lumbay, ng lungkot, o yung pagkatalo po natin. Ngunit sa umaga ng muling pagkabuhay, ang libingan ay nawalan ng laman. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay ang empty tomb ay hindi lamang po isang historical artifact. Ito po ay ang pinakadakilang simbolo ng ating pong pananampalataya. Ito po ang proklamasyon na ang ating kamatayan ay natalo at ang pag-asa ay buhay. Ito yung tinatawag po nating divine reassurance na ibinigay po sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya maaari po ba tayong tumayo mga kapatid para po sa pagbasa at pagkakarinig ng kanya pong banal na salita. Sinabi po dito sa Mateo na 28, 5 hanggang 7. Ganito po yung mababasa natin at mapapakinggan. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea, makikita ninyo siya roon, yan ang balitang hatid ko sa inyo. Purihin na pagkakabasa at pagkakarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na kami po ay taus-pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng aming po natatanggap na kami po ay nakapagtipon-tipon upang dinggin Panginoon ang mga salita at damhin ang inyong presensya. Lord God, gaya po ng pangako na iyong pagkabuhay, dalangin po namin na muling mabuhay ang aming pong mga pag-asa at ang aming pong pananampalataya sa sandaling ito. Alisin niyo po, Panginoon, ang anumang pong takot, mga pangamba, alinlangan, Panginoon, ang gulo sa aming pong isipan. Buksan niyo rin po ang aming pong puso upang maging matabang lupa, Panginoon, na tatanggap ng inyong binhi ng katotohanan. Sa matamis sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Banal Espiritu Santo. Amen. Maaari na po kayong maupo, mga kapatid. Thank you po. Alam niyo po, mga kapatid, na ipinakita po sa atin ng Panginoong Jesus ang birth of the church and the mission to follow. Ano ba yung sinasabi dyan? Na nagsimula po ang pagkamatay at pagkabuhay po ng Jesus sa ating pong church, nabuo po ang church, at nagkaroon po tayo ng mission para sundin siya. Gusto ko lang po magbigay po ng konting background about po sa time ni Jesus Christ noon. Yan, makikita po natin sa picture na isa pong tomb. Yan po yung symbolize pa, yan po yung mismong pinaglibingan po ni Jesus Christ. Yung unang panahon po, mga kapatid, ang mga ordinaryong tao ay inililibing lamang po sa lupa. Kaya nakakapagtaka po ako na parang baligtad. Sa panahon po natin ngayon, ang mga mayayaman ay nakalibing po sa lupa. Pero sa time po ni Jesus Christ, ang mga nililibing lang po sa lupa ay yung mga ordinaryong tao. Ngunit si Jesus po ay inilagay sa libingan na tinapyas na bato
At ang libingan po na ito ay pagmamayari po ni Jose na taga-Arimatea. So, isa po siyang mayaman na tao at respetadong miyembro po ng council. Siya po ay nilarawan bilang isang mayamang miyembro ng Sanhedrin, ang mataas po na kapulungan ng mga Hudyo. Sa kabila po ng kanya pong katungkulan, sinabing isa siyang mabuti at matuwid na tao na hindi sumang-ayon sa naging desisyon ng mga konseho po ng panahon na yon na ipapatay po si Jesus Christ. Ang paglibing kay Jesus po ay matapos mamatay po si Jesus sa krus, nagpakita po siya ng katapangan sa pamamagitan ng ano po? Sa pamamagitan ng pagpunta niya po kay Poncio Pilato para hilingin na ang katawan po ni Jesus. Kasama po niya si Nicodemo na nagbaba po sa mismong krus at nagbalot po nito sa tela po ng lino. At naglagay po siya ng bagong libingan po ni Jesus Christ. Sabi din po sa Isaias 53:9, ayan, sabi po doon na ang Mesiyas ay inilibing kasama ng mga mayayaman. Nung sa Old Testament, nakalagay na po doon na ililibing po ang Panginoon sa kasama po ang mga mayayaman. Pinakita dito na ang kamatayan po ni Jesus ay hindi po itinago. Ito po ay opisyal na kinilala ng mga makapangyarihan. Yan din po. Sa next po natin, makikita po natin yung bato. Ayan, yung higanting bato po. Ang mga libingan ng mga mayayaman ay sinasara ng isang malaking hugis diskong bato na tumitimbang ng humigit kumulang 1 o 2 tonelada. Isipin nyo po, 1,000 kilograms to 2,000 kilograms. Gano'ng kabigat yan? Sinabi po dyan na ang batong ito ay nakalagay sa isang kuka, yan, yung groove box, na medyo nakahilig pababa, kaya madaling itulak para maisara. Pero mahirap po buksan kasi po, naka-incline na siya pataas. Sabi po sa Marcos 16:3, sino mang magpapagulong para sa atin ng batong mula sa pintuan ng libingan? Ang mga nagsabi po nan ay si Maria Magdalena, si Maria na ina po ni Santiago at si Salome. Ba't po sila pumunta noong panahon na yon? Kasi bumili po sila ng pabango upang sila po ay magpunta sa libingan ng Panginoong Jesus para ilagay po sa bangkay niya. So ang mga kapatid, ang mga hadlang sa buhay natin ay parang ang bigat na bato ay madaling igulong lamang po ng Diyos sa isang iglap. Makita rin po natin, yung panahon na yon, nilagyan po nila ng selyo. Ayan, makikita po natin yung selyo. Bakit po nila lalagyan selyo? Para po ma-secured na hindi po mabuksan yung libingan niya. Ang selyo po ay karaniwang yari po sa tali na ididikit po na may kasamang wax na may marka po ng gobyerno ng Roma. Ang pagkasira po noon ay isa pong kasalanan at maaari pong humantong po sa kamatayan. Sabi po sa Mateo 27:66, kaya't pumaroon sila at tiniyak ang seguridad ng libingan, nilagyan ng selyo ang bato at binantayan ng mga bantay. Bakit binantayan? Kasi sinabi po sa panahon na yon na mabubuhay po ang Jesus Christ. At para po mapaniwala ang tao, ay inisip po nila na pupunin po ito ng mga alagad. Kaya po nilagyan po nila ng selyo. Ayan. Makikita rin po natin yung mga guards. Sabi po dyan, yung mga binanggit po doon ay hindi lang po basta gwardiya. Sila po ay parang elite soldier. Pero sinabi doon, ang isang unit po ng gwardiya ng mga 4 hanggang 16 na sundalo na nagbabantay sa salit-salit. Babantay po sila. At ang makatulog din po ay may kaparusahang kamatayan. Sabi po dyan sa Mateo 28:4, nangatog sa takot ang mga bantay at naging parang mga patay na makita ang anghel. Isipin niyo po kung gaano ka high rank yung mga sundalong nagbantay sa libingan pero natakot pa rin po sila. Ang takot po ng mga sundalo ay patunay po na meron po tayong Lord na buhay. Hindi po ninakaw ang katawan, ang Diyos po mismo ang gumalaw. At doon sa panahon na rin po na yon, na ang papel po ng mga babae, sa kultura po ng mga Hudyo at ang Romano noon, ang testimony niya ng isang babae ay hindi po tinanggap sa korte. Sabi po, kung ang muling pagkabuhay ay isang gawa-gawang kwento lamang ng mga disipulo, hindi nila gagamitin ang babae bilang unang saksi dahil hindi sila pinapaniwalaan. Sa madaling salita, pinili sila dahil ang pamamaraan po ng Diyos ay madalas na kabaliktaran ng pamamaraan ng mundo. Ginamit niya po ang mga itunuring na mahihina o mababa
sa mata ng lipunan upang ipahiya ang mga nagmamataas at upang ipakita na ang kapangyarihan ay nagmumula po sa Kanya. Hindi lamang po sa antas ng tao sa mundo. Kaya sa unang bagay na ating pong pag-uusapan mga kapatid, ay ang mensahe ng kapayapaan sa gitna po ng takot. Sabi po sa verse 5, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Ang mga babae nagtungo po sa libingan ay meron po puno po sila ng pighati at takot. Akala po nila na yun na po yung katapusan ng lahat dahil namatay po si Jesus Christ. Ngunit ang unang salita ng langit sa kanila ay huwag kayong matakot. Mga kapatid, victory over fear. Sabi po dyan, dahil buhay si Kristo, ang ating mga takot sa bukas, sa kakulangan, o maging sa kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Mga kapatid, sa ating pong buhay, madalas po tayong mabilanggo ng takot. Yung takot sa bukas. Isipin natin kung ano kakainin natin kinabukasan, ano pa yung babayaran natin, yung mga bills na iniisip natin. Nandun din po yung takot natin sa kabiguan. At yung takot natin sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Iniisip natin, hanggang kailan na lang kaya ang buhay nito? Yung mga kamag-anak natin. Hindi natin alam yung buhay natin, hindi po natin kasi hawak. Ngunit ang mensahe po ng mga anghel sa mga babae sa libingan ni Jesus ay ang pinakamakapangyarihan paalala para sa atin na huwag kayong matakot. Ang victory over fear ay hindi po nangangahulugan na hindi makakaramdam ng kaba kailanman. Ito ay ang pagtitiwala dahil buhay ang Panginoon. May lakas tayong harapin ang anumang bukas na huwag kang pigilan ng takot na makita ang milagrong inahanda sa inyo ng Panginoong Hesus. Muli po nabuhay ang pag-asa natin. Magagalak tayo at umayo na may katapangan. Tandaan po natin na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang bato na nakaharang sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, gusto ko lang pong iwan ang tanong na ito sa inyo. Ano ang libingan ng takot na kinakaharap mo ngayon? Pangalawang bagay na ating pong pag-uusapan ay ang katotohanan ng pangako. Sabi po dyan sa verse 6, wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Mga kapatid, binigyan diin ng anghel ang pariralang gaya ng kanyang sinabi. Ang walang lamang libingan ay patunay na ang Diyos ay tapat sa kanya pong mga salita. Amen po ba? Amen. Alam po natin na ang Panginoon, na kapag sinabi niya, ay tutuparin niya. Hindi niya po tayo bibiguin. Kaya mga kapatid, bago pa man po siya mamatay, sinabi po ni Jesus na siya po ay muling babangon. Kaya't ang pangyayaring ito po ay nagpapakita na tapat ang Diyos sa kanya pong mga pangako. Mga kapatid, victory of truth. Sinasabi diyan na hindi nagsisinungaling ang Diyos kung nangako siya ng kaligtasan. Kung nangako siya ng pagpapala at ang presensya, natutuparin niya ito. Mga kapatid, proof of divinity. Marami po sa atin na mga leader, maraming leader po ang namatay at nananatili sa kanilang hantungan. Ngunit ang Panginoong Hesus ay bumangon. Siya lamang po ang natirang leader natin na nabuhay muli. Ang kanya pong muling pagkabuhay ang nagpapatunay na siya po ang anak ng Diyos na may kapangyarihan po sa lahat. Mga kapatid, baka pakiramdam mo na talunan ka sa buhay, sa pangarap. Minsan, yung mga pangarap natin, hindi natin natutupad. Pero isipin natin mga kapatid, na yung pangarap natin ay nakareserve yan ng Lord. Binigay sa atin yung mga pangarap natin. Hindi natin alam yung binibigay sa atin ang landas ng Lord. Kaya mga kapatid, tandaan natin na kung si Jesus ay nabuhay, mula sa kamatayan, may pag-asa ka rin. Amen. Pangatlong bagay na atin po pag-uusapan ngayon, mga kapatid, sa umagang ito,
ay ang utos ng paghayo. Kung paano nyo po ipapahayag ang Panginoong Hesus na siya po ay nabuhay muli. Kaya't magmadali kayo, sabi po sa 7, kaya't magmadali kayo at sabihin sa kanyang mga alagad, siya'y muling nabuhay. Parang ang sarap sa pakiramdam na meron kang Lord na nagpatunay na siya'y nabuhay. Sabi niya, mauunan na rin siya sa inyo sa Galilea, makikita niyo siya roon, iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Yun po yung isa sa pinakamagandang magandang balita noong mga panahon na yon at hanggang sa ngayon. Ang karanasan ng muling pagkabuhay po ay hindi inilaan upang manatiling pribado. Ang mga babaeng saksi po ay inutusang humayo at sabihin ang kanilang nasaksihan. Ito ay nagpapakita po na ang ebanghelyo ay hindi lamang po tinatanggap. Ito po ay ipinapahayag. Ang tagumpay na walang laman na libingan ay hindi dapat manatiling lihim. Ito ay isang balitang dapat ipagsigawan. Kaya mga kapatid, ang sarap minsan po mag-share sa tao na handang makinig. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot na pag nag-share kayo sa ibang tao, kakilala mo niyo, katrabaho, classmate, huwag po kayong matakot na mag-share po about sa ating pong Panginoon. Dahil yan po ang sinabi po sa atin. Ang karanasan, ayan, ang tagumpay po ay walang laman, nang walang laman na libingan ay hindi dapat manatiling lihim lang. Sabi po dyan, victory with a purpose. Sabihin nyo nga po, ang ating pong katagumpayan ay meron pong purpose. Hindi tayo iniligtas para maupo lamang po mga kapatid. Iniligtas tayo para maging saksi. Bilang mga mananampalataya, tayo rin po ay may parehong tungkulin at ang pananampalataya ay nagiging ganap kapag ito po ay nababahagi sa iba. Ako po, every time na magde-devotion, gustong-gusto ko po i-share yung devotion ko. Minsan, random people, nag-chat po ako para i-share po yung devotion. At nakakatuwa po yung mga napag-sharean ko. Nagkakaroon po ako ng positive feedback na sila din po ay nagpapatuloy. Kaya ang sarap sa pakiramdam na kapag nakakapagbahagi tayo ng salita ng Panginoon, ay parang nabubus yung ano natin, yung faith natin. Mas nagiging matatag tayo at yung mga mahihina, napapalakas natin. Ayan. Sabi po dyan, the mission, ang mission po natin, ay ang tagumpay ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng lakas na humayo at magbahagi ng pag-asa sa mga taong nasa kadiliman. Nasa kadiliman pa rin ng kanilang mga sariling libingan. Mga kapatid, ang empty tomb ay hindi lamang po isang bahating espasyo. Ito po ay punong-puno ng kahulugan. And every time na maalalaman ko na, mayroong Lord na nabuhay muli, isa sa mga bagay na papasalamatan ko. Dahil meron tayong Diyos na magliligtas sa atin at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito yung victor over sins. Sinabi po dyan na binayaran na ang ating utang. Sino po may mga utang sa atin? Madalas, marami po tayong utang o kaya pinagkakautangan po tayo, hindi po tayo nakakabayad o hindi po tayo binabayaran. Pero, sa ginawa ng ating po Panginoong Hesus, nagkaroon po tayo ng kabayaran. Ang bakanting libingan ay nagsisilbi pong official receipt. Alam mo yung official receipt? Yung resibo po natin. Ito po yung resibo natin mula sa langit. Kung si Jesus po ay natili sa loob ng libingan, mga kapatid, ibig sabihin po ay hindi po sapat ang kanya pong sakripisyo. Ngunit dahil wala na siya naroon, pinatunayan po ng Diyos na tinanggap niya ang bayad ni Jesus para sa ating pong mga kasalanan. Kaya wala ka ng utang, kapatid, sa batas na kasalanan. Sabi din po dyan, ito ang victory over death. Tayo po ay nabuhay ng walang hanggan. Ang kamatayan po ay hindi na period o tuldok, kundi isang koma o quit patungo sa mas dakilang buhay. Dahil nabuksan ng kanya pong libingan, bukas na rin po ang pinto ng langit para sa atin.
Sabi din po dyan, victory over despair. May bukas po na naghihintay sa atin. Ang Sabado po, na araw po na matapos mamatay si Jesus, ito po yung pinakamadilim na araw para sa mga alagad. Akala po nila natapos na lahat, na wala na pag-asa. Ngunit ang linggo po ng pagkabuhay ay ang nagpapatunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging sinusundan ng liwanag. Ang empty tomb ay nagsasabing huwag kang sumuko dahil ang Diyos ay hindi pa tapos. Sa panahon na ito mga kapatid, ng ating po paghihintay sa muling pagdating niya, ni Jesus, dapat po tayo maging katulad ni Jose na taga-Arimatea. Bakit po? Dahil po siya ay nag-iisang lingkod ng Panginoon din. Ang paglilingkod po ni Jose ay isang paglilingkod na hindi po naghihintay ng kapalit o palakpak ng tao. Ginawa niya ang tama dahil mahal niya ang Panginoon. Sa ating pong paghihintay mo sa muling pagdating po ni Jesus, naway matagpuan po tayong tapat. Makita niya po tayo na naglilingkod sa Kanya, nagbabahagi ng Kanyang mga salita. Ginagamit po ang ating pong sining, ang ating pong kayamanan, at ang ating pong katapangan upang ihanda ang daan para sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, gusto ko pong tandaan niyo itong phrase na to. The disciples had done their mission and faithfully delivered the message. Now, it is our turn. Tayo naman po kapatid. Dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay at kalakasan, pinagpapala niya tayo, tayo po ay humayo. Ikalap po natin ang Kanya pong mga salita. Kaya mga kapatid, kung ang libingan ay hindi po nakapigil kay Jesus, walang anumang pagsubok ang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong sabay-sabay po nating sabihin ito. He is risen, He is risen. 1, 2, 3, go. He is risen, He is risen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Diyos maparing salad, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Salamat, Panginoon, sa walang lamang libingan, Panginoon. Salamat dahil ang iyong pong tagumpay ay amin na rin. Tulungan niyo po kami na mamuhay na may pag-asa, Panginoon, at katapangan, taglay, ang mga balita na iyong muling pagkabuhay. Nawa, Panginoon, na madala namin ang mga salitang ito sa aming pong mga buhay at may bahagi po namin sa iba. Ito lamang po ang aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng Espiritu Santo. Amen. Yan, tayo po ay tumayo lahat. Para sa mga gusto pong tumanggap sa ating pong Panginoon, maaari po kayong humakbang sa unahan para tanggapin ang kaligtasan na Kanya pong inaalok sa atin.
sa napakagandang umagang ito na ibinigay sa atin. Pagkakataon na tayo ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya ating pakinggan ang sinasabi ng ating Panginoon sa mga anak niya mula dun sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang sumusunod na talata. Ito yung aral na tinanggap natin sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkaluluwa ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraprasyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon sa umaga. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Ama, sa umaga ito na bigay mo sa amin buhay kalakasan. Pinanauli mo, O Diyos, ang aming diwa upang, O Diyos, magkaroon kami ng panambahan sa iyo sa umaga ito. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa umaga ito. Sapat tunay nga ang iyong mensahe. Ang Panginoon sa krus, nangabaybay doon sa krus ng Kalbaryo, ay nagbigay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa dugo na tinigis ng Panginoon sa Kristo upang tubusin ang lahat ng kasalanan ng mga tao. Salamat dakilang Ama sapagkat ikaw ang Diyos sa buhay na nagbibigay sa amin ng patuloy na pag-asa. Salamat sa iyong pagbibigay sa amin, O Diyos, ng karapat-dapat na pagtingin. Kaming iyong mga anak, O Diyos, na narito. At patuloy, O Diyos, na dumidinig na iyong banal na salita. Siya sa atin mo ang buhay ng bawat sa amin, O Diyos, upang maging karapat-dapat, O Diyos, sa pagtanggap ng mga simbolong ito. Ang simbolo ng pagpapasakit sa Panginoon sa Kristo. Ang saro na kalarawan ng kanyang dugo. Ang tinapay na kalarawan ng kanyang katawan. Upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng buhay sa aming mga sarili. Ikaw ang dakilang Diyos na nakakataho ng lahat ng bagay. Salamat dakilang Ama sa pinakita mo sa umagang ito ang pagkabuhay na maguli mula sa kamatayan upang ang kasalanan ng bawat sa amin, O Diyos, ay ganap na nawala at natubos. Salamat sa iyong pagkakatawad dakilang Ama at sa pagpapahalaga sa buhay ng maraming mga tao sa magitan ng Panginoon si Kristo. Ikaw dakilang Ama, nagbigay sa amin ng pagpapahalaga. Kaya, O Diyos, tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Sa pagpapatawad na ginawad mo sa amin, narito ang bawat sa amin, O Diyos, handang na tumalima, O Diyos, sa iyong mga banal na salita, upang hanapin ang lahat ng iyong mga tinatawag, dalhin sa iyong banal na iglesia, upang magkaroon, O Diyos, ng kaligtasan, at patuloy, O Diyos, kaming lalakad, ayon sa iyong kalooban, hanggang sa magbabalik ng Panginoon sa Kristo, upang kami magsama diyan sa langit na bayan, patnubayan po kami, O Diyos, pakaingatang lubos, upang sa aming paghayos sa libutan ito, ay magkaroon ng malaking galak. Mabigyan ka namin, O Diyos, na lubos sa kagalakan, upang makita mo ang lahat ng iyong mga anak na tinatawag, ay tutiwala at magpapaglilingkod, O Diyos, sa iyong dakilang harapan. Ito po'y aming pasalamat hinihiling sa mapangyarihang pangalan na iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, na aming pangalan tagapagligtas sa tulong ng iyong banal na Espiritu ngayon pakilanman. Amen. Amen.
Good morning po. Tayo po sandaling tumayo. Ating pong pakinggan ang sinasabi po sa 2 Korinto chapter 9 verse 6. Ito po ito sa halimbawa ng ating pagbibigay sa ating Panginoon. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Purihan ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Awitin po natin gumawa, gumawa. Ama namin Diyos na dakila po sa lahat, Panginoon. Uli po maraming salamat, Panginoon, sa umaga po na ipinagkaloob mo sa amin ang buhay at kalakasan. Salamat po, O Diyos, sa araw po na ito. Kami po ay nakapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, pinagpapanalangin po namin sa iyo ang salapi po na aming pagbabalik sa iyo. Nawa, Panginoon, ay pagpapala po, Panginoon, ng balik mo po pa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa isang umaga na dinala mo kami rito na masaya, naglilingkod sa iyo. Maraming po salamat. Pinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, ng may mga narinig na salita. Nawa, Panginoon, ay pagbulay-bulayin po namin sa aming mga sarili, Panginoon, upang sa gayon ay patuloy kami sa paglilingkod sa iyo.
Marami po salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Ito na lamang po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Resurrection Sunday po at maraming salamat po sa ating pong mga kapatid na dumalo sa umagang ito. Bagamat alam ko na medyo mahirap dahil maaga po ang ating pananambahan ngayon. Wine-welcome po natin ang ating mga bisita, si Brother Boji. Tama po ba, Brother Boji? At saka si Sister Norma from New Zealand. Sa Sister Norma, ayun. Ayun po. Thank you po sa inyong pagdalo sa ating Resurrection Sunday service. Wala na po ako nakikita na ating panauhin. Happy birthday po kay Brother Lex Jer Hernandez, April 2. Sister Rihanna Breeze, April 5. Ayan, happy birthday. Ayan. April 5 today. Ayan po. Tsaka si Brother Aisel. Tama ba pronunciation ko? Aisel, Sister Radian? Brother Aisel Camacho, April 19. Ayan po ang ating mga birthday celebrants. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Announcements po, para sa buwan ng Abril, magkakaroon po ng hosting ang Magdalena Gideons sa Cluster 4. Ito pong Cluster 4 natin this month. Mamaya po ay tinatawagan po natin ang mga kalalakihan na mag-stay lang po, sandaling-sandali lamang po para pagtibayan natin ang petsa ng ating pong pagsasama-sama o fellowship ngayon pong buwan ng Abril. Ngayon rin pong buwan ng Abril, ang ating pong care group meeting ay kila Sister Eileen. Tama po ba, Sister Eileen? Ayan, Sister Eileen Rosales, dito po sa taas po, sa Hilltop. April 24, kung hindi ako nagkakamali, Friday po usually ang ating pong care group meeting. Ayan po. Iimbita pa rin po natin ang ating pong provincial convention, ang ating Laguna Provincial Convention na gaganapin sa San Pablo Convention Center sa May 9. Ayan po, yan po ay Sabado, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Ayan po, kaya yung pang gusto pong mag-register pa ay hanggang April 12 po ang deadline natin. Pinag-iimbita rin po yung ating pong National Convention na gaganapin sa Jose Rizal Coliseum sa Calamba City. May 29, May 30 at May 31 po. Ayan po, 3 araw po. Ang pagkakaalam ko po ay 1,000 pesos po ang registration pagkatapos ng May 1. Up to May 1 po ay 800 pesos na po. Kasama na rin po doon ang inyong meals. Ayan po. Ano pa ang ating mga balita? Well, ayan po. Maraming pong salamat. Mamaya po, may konti po tayong almusal pagkatapos po ng ating pananambahan. Magandang umaga po mga kapatid. Hello. Tayo po lahat tumayo para sa Thanksgiving prayer. Naniyayaan po ang bawat isa na may pagpasalamat po sa ating Panginoon na lumapit po dito. Kung wala naman po, tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pong Panginoon. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po sa bagong pagkakataon na nandito po kami upang makapagsamba sa inyong Panginoon. Maraming salamat po sa pag-aawit, sa mensahe, and sa pakikinig po ng mensahe, Lord God, na tumatak po sa bawat isip namin, Lord God. Maraming salamat po dahil alam po namin ngayon, Lord God, that today is your resurrection and it's symbolizing that your victory is reigning over us, Lord God. Maraming salamat po because you tell us na kahit anong circumstances in our life, you, Jesus, Lord God, ang mag-held ng victory over us. And Lord God, pinagpe-pray lang po namin ang mga taong nagdadanas ng kanilang mga kaarawan. Bigyan niyo po sila ng mahaba po panahon upang mapaglingkuran kayo, Lord God. Pinagpe-pray din po namin ang mga nangyayari po sa bawat bansa, sa mga crisis po na pinagdadaanan ng bawat isa, Lord God. Papalangin lang po namin na kayo po ang manguna, tumatak po sa bawat isa sa kanina, Lord God, na ang bawat isa po, Lord God, ay tapusin na po ito, Lord God. And Lord God, lahat po ng ito ay pinagpe-pray po namin sa iyo, lahat po ng ito ay tinataas namin sa iyong pangalan.
At tutulungan mo po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo lamang, O Jesus. Amen. Yan po, tayo po ay magbatian. Awitin natin, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. O mahal kita, Mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kalwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Para po sa panghuling awit, lumalapit. Lumalapit sa'yo, Panginoon. Nakasala, patawarin mo. Linisin mo muli. Gamitin mo muli. Ako'y lalapit sa'yo ng buong puso sa ngalan mo. Ako'y gamitin mo. Lahat ay gagawin para sa'yo. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama naming Diyos na lubang mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-alaala at paggunita ng iyong pagkabuhay na maguli. Salamat, Panginoon, sa napakainam na mensahe mo sa umagang ito, the empty tomb, a symbol of victory. Salamat, Panginoon, dahil napagtagumpayan mo ang kamatayan. Ito lamang, Panginoon, ay isang patunay na ang aming buhay ay hindi lamang sa mundong ito. Na ang aming buhay ay diyan sa langit na bayan na aming makakasama ka sa pagdating ng panahon, ng takdang panahon. Salamat sa ginamit mo si Brother Mori na tunay na naipakita ang kasaysayan ng libingan na iyong pinaglagyan. Salamat, Panginoon, sa nakita namin, Panginoon, na mga salita mo upang maging inspirasyon namin, Panginoon, sa mahirap na mundong ito, sa maraming dalamhati, sa maraming mga alalahanin na aming
kinakaharap sa sanlibutan ito. Nawa ang mga salita mo at ang aming mga narinig ay maging kalakasan ng aming kalooban. Dalangin ko, Panginoon, ang aming sitwasyon sa mundong ito, lalo na, Panginoon, ang namamayaning sigalot, namamayaning digmaan. Nawa, Panginoon, ikaw ang mamagitan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa mga susunod na mga araw at inidadalangin namin, Panginoon, na may katapatan na ang mga susunod na mga araw, Panginoon, sa aming buhay ay maging mapayapa. Lalo na, Panginoon, sa mga bansang Amerika, Israel at Iran. Nawa, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na makasabay sa mga suliranin na dulot ng digmaang ito. Panginoon, alam ko, Panginoon, na wala pong panalo sa digmaan. Ngunit mananalo lamang kami, Panginoon, kung nasa amin ikaw. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa iyo ang iglesia mo dito sa Magdalena. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo ang iglesyang ito na tunay na maging patotoo sa mga wala pa sa iyo. Dalangin ko ang iyong mga palatuntunan, ang iyong mga plano, ang iyong mga balakin upang ang iglesyang ito, Panginoon, ay tunay na maging kasangkapan mo sa pagpapalaganap ng iyong mabuting salita. Dalangin ko, Panginoon, ang aming mga nalalapit na gawain, katulad, Panginoon, ng care group meeting, katulad, Panginoon, ng kalalakihan fellowship, at ang mga malakihang gawain, katulad, Panginoon, ng Laguna Provincial Convention, at ang pinakamalaking gawain na aming hinaharap, ang National Convention. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan mo ang mga namumuno, pati na rin po ang mga dadalo na magkaroon ng sapat na kinakailangan upang maging matagumpay ang mga gawain ito. Dalangin ko, Panginoon, ang aming mga bisita, na nawa, Panginoon, ay patubayan mo sila sa kanilang pong pagbalik, sa kanilang pong mga pinanggalingan. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo sila na magkaroon ng kaligtasan, hindi lamang sa pisikal, kundi sa mental at emosyonal at spiritual. Ingatan mo sila, Panginoon, at ang kanilang mga kasama. Dalangin ko, Panginoon, din ang aming pamahalaan. Bigyan mo ng karunungan ng aming pamahalaan, Panginoon, lalo na ang aming Pangulo at ang kanyang mga kasama. Nawa, Panginoon, sa gitna ng kinakaharap naming krisis, ay mapagtagumpayan ng aming mga namamahala ang mga solusyon, ang mga hakbangin upang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, ang isang linggo na aming haharapin na pagkatapos ng mahabang pagpapahinga at pagbubulay-bulay ay makabalik kami ng may buong kahusayan sa aming isip, sa aming puso at sa aming lakas, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga pag-aaral at sa aming araw-araw na alalahanin. Ito, Panginoon, ang aming mga dalangin, at kung meron man kaming hindi nasabi sa aming mga dalangin, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat, ay pawang idagdag mo sa amin. Nawa ay makita mo kami na parati ka naming inumuna, sapagkat alam namin, Panginoon, na idadagdag mo ang mga pagkukulang na kinakailangan namin. Ito, Panginoon, ang aming mga dalangin sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming manunubos na si Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, sa Kanya lamang ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan. Mula po nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Happy Resurrection Day po. Happy Lord's Day po.